hagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Palaban ng Bureau of Internal Revenue o BIR sa may 250 social media influencers na matitigas daw po ang ulo. Nako! At ayaw magbayad ng buwis. Sa kabila ng kanilang pasabi mula pa noong 2021. Nagbanta ang BIR na kakasuhan na ang mga SOCMED influencers kung hindi sila magbabayad ng buwis. Sa kabila ng paulit-ulit na paalala at babala, partikular sa natukoy na top earners sa kanilang larangan. Uy, sino-sino kaya yung mga top earners na yan? Meron sa pa kasing social mga, media? yung bang pinagmamarutot pa sa pinagmamayabang, pinamamarali ba? Na kumikita sila ng mga ganyan. Tapos sinihigaan pa yung pera, gano'n. Ito yung walang ini-endorsong produkto, ano? Wala. Sila mismo yung kumikita. Sa pamamagitan lang ng pagsasalita o kung ano-anong pinaggagawa. Yung sasayaw gano'n. Sasayaw. Mga gano'n. Magpapakita ng puwet, mga ganon. Tapos mas malaki daw ang kita ng mga nagpapakita ng puwet. Ganun ba? Oo. Ba't di pa tayo magpakita? Mother, kunan mo nga kami ng video mamaya. Kunin mong assistant cameraman si Yuel, ha? Ayon kay BIR Assistant Commissioner Jetro Sabariaga. Jen. Ano ni Jen ito? Ang mga vloggers at influencers na kumikita ng malaki sa digital world ay kanilang inuri. Ay, si Henry ito. Si Henry ito. Kala ko ba si Jen Sabariaga? Kaya nga bilang mga self-employed individual o mga taong nakikibahagi sa negosyo bilang mga sole proprietor. Sa pagtaya ni Sabariaga, ang mga vlogger at influencer na may milyong followers ay maaaring kumikita ng 100,000 hanggang 150,000 piso sa bawat Instagram post. Ha? Totoo ba yan? Akala ko buwan Sa isang buwan, hindi pala. Totoo ba ito? Sa bawat post? Totoo ba ito, Jen Sabariaga? May kita pala sa Instagram. Yung magpo-post ka lang, may kita ka. Bago yan. Paano sinisingil? Ayan. Kaya nga, ito mo, pinapalapit tuloy dito. Ito mo. Napatayo yung si Ultaman. Ganon. Napakamahal pala ng 100 to 150,000 bawat post. Aba. Hindi. Isyu ng bayan, katotohanan. 2x2. Maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Maganda morning.
Lamig, lamig. 16 dito eh. 17. Lamig talaga palang malamig. Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Sa bagay, feeling Friday kahit Monday na Monday dahil long weekend, holiday. Yan. Sa mga hindi ho nakakaalam kung bakit holiday ngayon at nag-iinit ang ulo. Bakit? Bakit holiday pasok? ngayon? Bakit? Yan po'y dahil sa ang yung visa ng holiday ng Atrenta, Bonifacio Day, ay inilipat po ngayon, Yes. Lunes. Inilapit sa weekend. Ayun. Yan po yung tinatawag nila na holiday economics. Na maganda rin naman, kumbachero, sa isang banda. Kaysa naman na nakaipit, ano? Kaysa sa nakaipit, mag-absent, tas kinabukasan, papasok na naman. Saka yun nga, yung holiday economics, yung magkakaroon ng pagkakataon para makabiyahe. Nang mas mahaba-haba. At Hindi ka nag-aapura. nakapagtataguyod ng local and domestic tourism. Yun. Pero bago natin ipaliwanag ng gusto yan, napag-usapan natin ng biyahe-biyahe, baka naman nag-uulan. Yun. Baka naman tayo'y binubuhusan ng malalakas na pag-ulan sa ilang bahagi ng ating bansa. Dito lang sa Metro Manila, tayo nakakaranas ng mga pulupulong dagli ang pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Lalo na sa dakong hapon o gabi. Ayan. Si Alzar Aurelio, nasa linya na natin. Kuya Alzar, magandang morning! Hello, magandang morning po sa ating lahat. Magandang balita, wala naman tayong binabantayan na low pressure area sa loob ng park, ganoon din po sa may labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Yung amihan ay bahagyang humina at nakakapekto lamang sa may northern Luzon. Sa araw ito, may inaasahan pa rin tayo mga mahihinang pag-ulan sa Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Mountain Province at Ifugao. Samantala sa lalabing bahagi ng bansa kasama Metro Manila ay magiging maganda at maliwanag sa panahon, maliban lang po sa mga isolated na pag-ulan. At dahil po sa amihan, meron pa rin tayong gale warning na kung saan ay minasaan tayong matataas na alon sa buong seaboard ng Northern Luzon. Kaya paalala po sa mga kababayan po natin, huwag muna pong laot dahil sa matataas na alon. Ayun. Yung shear line na naminsala ng gusto sa Visayas at medyo umangat pa nitong nakaraang araw at napunta sa Southern Luzon. Kumusta na ito, Kuya Alzar? Wala na pong shear line. Opo. Wala na pong yung nagbabanggaan ng malamig at mait na hangin. Amihan na lang po ang nakakapekto sa Northern Luzon. Ayun. So yung mga kababayan natin na mga unang sinalanta ng malalakas na ulan dyan sa Visayas at ilan pang lugar, clear weather na sila ngayon? Yes po. Maganda ng panahon po, lalo po sa Visayas. So may mga ngayong araw ay talagang may panahon na sila na makabawi o may ayos ang kanilang mga tahanan. Buti naman. Buti na lang. Kumusta naman ang temperatura, yung pinakamalalamig na naitatala ng Pag-asa, Kuya Alzar? Sa ngayon ay yung sa Science Garden, ang mababang temperatura sa buwan nito ay nasa 22.4 degrees. 22.4. Dito sa Metro Manila yan? Hindi pala ako, 21.7. Mas mababa. Isa. Kailan yan? November 23 po. Tulog siguro tayo last nun. Thursday lang. Kaya pala napasarap ang tulog ko nun. Munti ka mahuli dito. Pareho tayo. Yung Huwebes pala yon. Magtutuloy-tuloy na ba yan, Kuya Alzar? Yes po, kadalasan December, January, and February. Yun yung bababa pa ho yan. Opo, yung temperature. And sa Science Garden, kadalasan ay aabot ng 19 degrees Celsius po yan. Yung sa Baguio, nung isang araw daw, nag-13.4 ba yan, kumbachero? Baguio, tama po, 13.4 degrees Celsius noong November 20. Tagaytay, Kuyang, para yung mga malapit lang, gustong magpalamig, yung malapit-lapit lang. Sa Tagaytay, wala po tayong puntahan dito.
Talagang nakanganga pa naman dito si Mother. Inaabangan nyo, sasabihin eh. Wala pala. Ko dito po. Kuya Alzar, hindi ba masyadong napaaga ngayon ang paglamig natin? Hindi, normal ho yan. Normal lang. Po, kasi nagsimula ang amihan season ngayong taon ay by October, kalikitaan October po. Oo. Tayo ba'y may aasahan pang bagyo hanggang sa katapusan ng taon? Well, itong nalabing araw ng November, sana wala na po. Kasi sa nakita namin, wala pa. Oo. Sa ngayon, wala pa. Oo. Po. Sa December, isa o dalawang bagyo po. May isa o dalawang bagyo pa? Opo. Teka muna, Diyan, may mga natatala na ba kayong epekto ng El Nino? Kasi may mga report dito sa amin itong mga nakakaraang araw na diyan sa Nueva Ecija, meron ng mahigit 50,000 hectares ng palayan ang hindi na mapatubigan. Ito ay magkakaroon po tayo ng climate forum at malalaman natin yung mga lugar po na naapektuhan ng El Nino. Sa kanya po lang akong hawak na concrete data. At kami po ay sa pag-asa magkakaroon kami ng climate outlook po. So pero wala man sa iyo yung data ngayon, pero naririnig mo diyan sa mga kasamahan ninyo na meron na talagang epekto ang El Nino. Well, hindi ko masabi sa ngayon po dahil yung pag-ulan pa lang, yung po importante yung ulan, nagagaling po sa aming climate division. Kasi po, doon makikita kung merong talagang kabawasan ng tubig ulan para ng normal na ulan. Opo. Ay sige, hintayin namin yun. Pero yung Tagaytay wala talaga, Kuya Alzar. Kulit. Ang kulit Kuya Alzar, maraming salamat. Thank you. Magandang morning. Magandang morning po. Alzar Aurelio ng Pag-asa. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. Yun nga pala, Mother. Yun nga pala yung sa tawag climatology division nila. Yung na-interview natin yung kumare ni Kong Angel. Si kumaring Edna. Si Edna. Oo, si kumare. Yun, kumare ni Kong Angel. Baka makuha natin mamaya. Yung climatology department. Oo. Sila yung nakakaalam dyan. Na para malaman natin kung andito na ba yung, di ba itong panahon na to, yung sinasabing katindihan, umpisa na nung papatindi na epekto ng El Nino hanggang first quarter ng susunod na taon. Ang totoo yung report kumbatsero ni Grace Sansano na kanyang dinocument niya for 3 days. Grace Kumbatsero, yun dapat na maalarma ang ating mga otoridad dun Talaga. Kumbaga kung sila nakaupo, napapatayo na sila, napapalundag na sila at kumikilos na. Isipin nyo, nasa 56,000 hectares daw po out of more than 140,000 hectares na irrigated farmland sa Nueva Ecija, ang hindi na mapapatubigan at ngayon may mga lugar na nagkakabitak-bitak na. Yun. Dahil yung puntubig daw sa Pantabangan Dam, kumbatsero, ay bumaba na rin sa level. Napakalaki ng Pantabangan Dam. Kaya nga, malaking problema po yan, especially sa rice production. No isang araw pa naman pinag-uusapan natin yung pakikipag-usap ni Department of Agriculture Secretary Kiko Chu Laurel sa mga governors sa rice producing provinces. Ano ipoproduce yan kung walang tubig dyan? Kaya nga. Hindi ba? Kaya dapat ang may action ngayon na. Hindi pwedeng bukas. Kung kailan pa yung kinakapos na tayo sa bigas. Tsaka palang kikilos. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2 Oras. 17 minuto na makalipas ang ika-6 ng umaga. ACS Balita, susunod na. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan magsulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Lunes, 27 ng Nobyembre 2023. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Pinalayang OFW ng Hamas Group tatanggap ng habang buhay na benepisyo mula sa Israel. Pangulong Marcos na mahagi ng regalo sa mga ulila, mahihirap na bata, may pa-holiday tour pa sa Malacanang. Dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo na kaamba. Panibagong batch ng mga Pinoy mula Israel darating ngayong linggo. Isang kolonel ng pulisya nag-amok. Nako! Kolonel nag-amok? Kolonel. Mario Josep. Sa isang bar sa QC, arestado. Dalawa sa 4 na sospek na nanloob sa isang pawn shop sa Cebu, naaresto na. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. Alas 6:24 ang ating oras. Tatanggap pala ng habang buhay na benepisyo mula sa gobyerno ng Israel ang OFW na si Jimmy Pacheco, nakabilang sa mga pinalaya ng Hamas terror group. Ito ang inanunsyo ng Philippine Ambassador to Israel Pedro Lailo Jr. matapos bisitahin ni Israel Foreign Minister Eli Cohen si Pacheco sa ospital. Si Pacheco ay isang caregiver sa Israel na kabilang sa 24 na hinostage ng Hamas noong October 7 at maswerteng nakasama sa unang batch na pinalaya matapos magkasundo at ang Israel at ang Hamas na magpatupad ng 4 na araw na ceasefire. Alas 6:25 ng umaga na imbagabigat kada kayo amin na po. Agriin kayon, gising na. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Marcos ang pamimigay ng maagang pamasko sa mga batang kapuspalad at ulila na ginanap sa Malacanang. Binuksan ng Pangulo ang palasyo sa halos 20,000 bata mula sa mga piling shelter at orphan care centers habang pinangunahan din ito ang Balik Sigla, Bigay Saya gift-giving program na sabay-sabay ding ginanap sa 300 satellite center sa buong bansa. Ito ang ikalawang taon ng gift-giving ng Marcos administration, katuwang ang DSWD at private partners kabilang ang Jollibee at San Miguel Corporation. Tinan mo, pagkakain mo siguro ng Chicken Joy, may San Miguel ka na agad. Aba, Ayos, may inumin ka agad. Pinangunahan din ng Pangulong Marcos at ni First Lady Liza Marcos ang awarding ceremony para sa mga nanalo sa isang bituin, isang mithiin. Aba. Nationwide parole making contest na nilahukan ng mga estudyante mula sa iba't ibang state colleges and universities. Ang Batangas State University ang nanalo ng 1 million peso grand prize. Wow! Second place naman ang University of Northern Philippines na tumanggap ng 500,000 pesos in cash. At third placer naman ang Bohol Island State University na tumanggap ng 250,000 pesos. Ang nasabing mga premyo ay galing mula sa PAGCOR at PCSO na may kasama pang laptop at mobile phone. Ayun! Alas 6:26 ang ating oras. Masantos siya kabasanad sa kayo namin. Nagbangon kila. Matapos ang 3 magkakasunod na linggong oil price rollback, may nakaamba namang katiting na taas presyo sa diesel at kerosene
na maaaring umabot daw po sa 50 sentimos kada litro. Samantala, inaasahan namang hindi gagalaw ang presyo ng gasolina at may posibilidad pang mag-rollback ng hanggang 10 sentimo. 6:27 na ng umaga, Kuya Dante Katabay, ingat sa biyahe. Napakabilis na makaaga nyo bumahe. Walang pasok. Oo, wala. May pasok ng aga-aga nyo magsigising. Gagayahin nyo pa kami. Darating na ngayong linggo ang panibagong batch ng mga Pinoy repatriates mula sa Israel. Ang DFA Undersecretary Eduardo De Vega, ito na ang pangsyam na batch ng mga Pilipino na piniling umuwi sa bansa dahilan upang umabot na sa mahigit 300 repatriates, kabilang ang 14 na bata. Samantala, meron naman 37 Pinoy mula sa Lebanon ang natulungan ng makauwi ng Pilipinas at may 200 iba pang kababayan natin na pinoproseso pa ang papeles. Alas 6:28 ang ating oras. Mayong buntag kaninyong tanan mga Bisaya, mata na mabudiha. Gising na ba kayo? Sa ikalawang pagkakataon, muling inaresto ang isang police colonel dahil sa pagwawala at pagpapaputok ng baril sa isang resto bar sa QC. Aba, Pangalawang beses na palere. magaling pala yan. Ayon ang police colonel na nagamok at kinasuhan ng alarm and scandal paglabag sa Omnibus Election Code. Gun ban pa rin. Gun ban pa, ha? Hanggang Wednesday pa ang gun ban. At physical injuries at slander by deed. Nako, daming kaso pala ay yan. si Police Lieutenant Colonel Mark Julio Abong. Parang pamilyar, ano? Si Colonel Abong. Colonel Abong. Oo, pamilyar. Dating hepe ng QCPD CIDU. Nako. Sido pa dati yan ang dating posisyon ni General Rodel Marcelo. Rodel Marcelo. Na ngayon papasyal-pasyal na lang sa Amerika. Ngayon ay nakatalaga sa Legal Service Department ng PNP Headquarters. Aba. Matatandaan na unang nasangkot sa hit and run naman itong si Lieutenant Colonel Mark Julio Abong at kinasuhan ng Quezon City Pleb noong Agosto. Nagugat ang kaso ng lasing na dumating si Abong sa Ralios Drinkery Lounge Bar. Parang familiar sa atin yan, yung sa Ralios. Scout Ralios. Kinuwelyohan ang waiter na si Joseph Matugina habang hinahanap ang may-ari ng bar na si Lynn Pineda na noon naman ay nakikipagtalo sa isang customer. Napakabi. Ano mo kinalaman nun sa kwento? Masalimuot ito. Para tayo nanonood ng pelikula na. Dumating si Hepe. Dumating. Kasing. Ikaw pa, waiter. Pinitsarahan. Asan mo? Pinan yung camera. Pinan yung camera. Nakikipagbunga nga naman yung sa customer. Bakit sabi ng customer, bakit hilaw itong in-order kong kaldereta? Ang tigas-tigas. Namewang yan. Ikaw na nga ang binigyan ng matigas. Nagagalit ka pa. Sabi ng manager na si Lynn Pineda. Ngayon, yung asawa nung customer nasa parking. So ibang camera naman. Nakikipag-away na sa parking attendant. Mother, wala bang ganon? Yung asawa ng manager. Ang gandang kwento nito, ha? Pangbabalo. Redford White, ha? Babalik tayo kay Kernel. Dahil dito, dahil nga sa balikan muna natin, ha? Dumating si Kernel, lasing. Pinitsarahan yung waiter. Tapos hinanap yung may-ari. Asa may-ari? Asa si Linda? Lipat ang camera. Nakikipag-away naman si Linda doon sa Lynn Pineda doon sa customer. Ayun na. Dahil dito, balik na tayo. Dahil dito, may follow-up na pala si Val Gonzales. Mamaya pa. Sige.
Dahil dito, nagpaputok ng baril ang police colonel. Naku naman, Bilis colonel. naman mag-init ng ulo niya. At tinutukan pa ng baril ang ilang customer. Pati mga customer na damay. Iba pala yan. Nako, General Benji. Red Maranan. General Red Marana ng QCPD. General Benji Acorda ng PNP. Iba, kita niyo naman ang mga nangyayari sa pulis Kitang-kita natin. na nito, hindi na kailangan dito ang malaliman at matagalang investigasyon kapag ganito. Kapag totoo itong pangyayaring ito. Mukhang may problema talaga tong si Colonel. Kung nakakadalawang beses, naka-hit and run pa pala. May problema ang PNP pag hindi nila ina-actionan hanggang ngayon ito. Isipin mo, nasa legal service pa. Oo, nako. Yung sinasabi natin. Samantala, lipat ang camera. sa akin na. Sa'yo na. Ito, mas matindi tong camera na to. Naaresto na ang 2 sa 4 na armadong suspect na nanloob at nilimas sa mga alahas sa isang jewelry store at pawn shop Naku, sa matindi Cebu rin yan. City. Ito, panoorin niyo po ito. Ito yung video niya, no? Pwede ba yung umpisa? Yung umpisa, yung pagpasok pa lang. Yung pagpasok muna. Pakirewind. Pakirewind nyo ng konti. Ayan. Ito po eh. Ayan. Pumasok, ayan, may pumasok. May customer pa, Pumasok, ayan, tinutukan kagad yung gwardiya. Yung customer, tumalilis na. Hindi naman ginalaw yung customer, umalis. Tapos yung tindera, tumago na eh. Yung tindera, sa ilalim yung tindera eh. Tama ka kumbatsero, hindi pala basta-basta baril nito. Ayan tinan mo. Machine automatic rifle yung dala eh. Matindi. Talagang kung ikaw ang gwardiya diyan, dadapa ka na, luhod ka na. Yun na gagawin mo. Kaya ito po, ayun parang umorder ng lahat ng tinda doon nilimas. Nakalagay sa tray at sinilid sa bag na malaki. Tapos ayan yung mga nasa counter sa mga kumbatsero, no? Pati nasa pati cabinet. Pati mga sa eskaparate. Yung mga relo siguro yung iba diyan, mga ibang alahas. Mga kwintas. Ayan. Ay grabe, Yan po ay sa Cebu City. Kinilala ang mga natiklong suspect sa sinagawang follow-up operation sa Mandawi City na sina Normal Manuel at Merceline Sonor. Merceline. Babae ito. Di ba? Merceline Sonor. Mabilis na natunton ng Mandawi Police ang 2 suspect sa kanilang pinagtaguan sa isinagawang backtracking habang patuloy na pinaghahanap ang 2 pa nilang kasabwat. Matatandaan na dito nga po sa video na ito ay nilooban ng 4 na nagpakilalang ahente ng NBI ang Oro Pawn Shop and Jewelry Store noong Sabado ng umaga at ito ay nakuha ng CCTV. Ayan. Kung saan makikita ang mga suspect na pumasok na naka-baseball cap at face mask na doon sa tindahan ng mga alahas at sinabing magsisilbi lang daw po ng arrest warrant sa gwardiya nito. Ayun, no? Pero ang galing ng pulisya natin sa Cebu. Magaling. Sino ba hepe ng Region 7 Cebu? Si General Anthony Comparin ba yan? Berin? Mamaya alamin natin. Galing, mabilis ang aksyon. Ngayon! Susunod! Dito po! Kikipag-usap tayo kumbatsero sa Department of Foreign Affairs. Kukuha tayo ng update sa mga kababayan nating andyan pa rin sa Israel at dito sa kay Jimmy Pacheco na pinalayang kababayan natin. Yan. Natatanggap pala ng lifetime na benefits, full benefits mula sa Israel government. Yan. Lahat ng yan sa pagpapatuloy ng ACS Balita. Alas 6:35 ang ating oras. This time, Yusek De Vega, magandang morning. Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Good morning, Ka Jerry and Ka Tunying. Naku po, ito kong batsero si Yusef De Vega, napakasipag. Kung saan ko nakikita natutulog pa ba kayo, Yusek? Yun ang tanong natin. Kahit paano, pagtapos ng punto Hindi, totoo yun. Walang steer to, Yusek. Kami po ay umahanga sa pamamaraan ninyo ng pag-aksyon sa mga problema ng ating mga OFWs at yung pagbabahagi ng impormasyon sa ating publiko. Napaka-importante po nun, Yusek. Congratulations po. Salamat po. Ginagawa lang namin ng aming mandato at isa pa. At kailangan malaman ng publiko para ma-reassure sila na nagtatrabaho ang pamahalaan. Opo. Okay, dito po kay sa kababayan nating napalaya si Pacheco,
Totoo ho ba na ito'y tatanggap ng lifetime benefits mula sa Israel? Yun po yung sinabi ng Israel sa kanya, sa parang monthly pension, no? So, yung sutas ng Israel pag ikaw ay biktima ng terorista. Hindi lang pag ikaw namatay, no? Tapos binibigay sa next of kin mo, pati ikaw mismo. In this case, nakidnap siya. Ang trato sa kanya, pareho sa ordinary person kahit na Israeli citizen. Actually, foreigner, bibigay din sa kanya. So, ganun po. Ganun po man, gusto pa rin niya magtrabaho, hindi pa siya mag-retiro, ika nga. Babalik pa ho siya sa Israel? Well, nasa Israel pa siya, ang balak niya, ayusin yung mga papeles niya, kasi po, syempre, wala lahat ng papeles niya. Sinunog, yung mga dokumento. At saka patay na yung amo niya. Wala, no? Siya, no? So, naghanap siya ng paraan. Tinutulungan natin, no? Tinutulungan ng bahada na magkaroon ng bagong amo, magkaroon ng bagong status, work. Tapos, babalik siya sa Pilipinas next month, bago mag-Christmas, makasama niya pamilya na. Tapos, kung ayos na, babalik siya sa Israel. Ayun, ganun pala, no? Hindi po ba nangako ang Israel na sila na ang magiging employer nitong si Mr. Pacheco? Well, ang gagawin nila, hindi yung government sa Israel, pero hahanap sila ng private employer para sa kanya. Kasi maraming mga palagi may trabaho para sa Filipino caregiver doon, yung nag-aalaga na matanda. Palaging meron. So, makakuha yan. At saka ang importante, matapang siya, ayaw yung maiwan pa doon. Tsaka kakaiba ho yung ipinakita ng mga kababayan nating caregiver dyan. Yan, yung ginawa ni Pacheco at nung iba pa, yung may mga nauna pang mga babae na hindi iniwan yung kanilang mga employer kahit na nasa ganung sitwasyon. Kaya mga may namatay, no? Kaya ragat ng peligro, hindi na mapayaan. Kaya ginagalang tayo diyan. Kasi sa buong rehiyon, kaya maganda yung ating relationship sa bawat bansa. Dahil nga mataas ang turing nila sa ating mga kababayan doon. Dahil mahusay trabaho at ginagalang nila yung matataas na integrity nila, yung courage, yung tapang nila, gano'n. So sa Israel mismo, di naman 30,000 ang Pilipino doon. Tapos may mga umuwi pero hindi pa abot ng 500. Yung po bang kwento niya, Yusek, yung tagal ng panahon na nandoon po siya sa kamay ng kaniyang mga abductors, pwede niyo bang i-share sa amin, lalo yung hindi po, hindi naman nakasubaybay dito sa pangyayari na to? Well, hindi siya masyado makasata kasi na-emotional stress siya, no? At saka, request ng Israel kasi para hindi masyado magbigay ng details at para kasi may mga hostage pa eh. Pero sabi niya, hindi siya sinaktan, no? Pero madilim, tapos wala siya nakita yung Pilipino na hostage. So, may sugat siya yung original attack October 7. Nagtapisan siya ng shrapnel yata dahil sa tinarin yung amo niya eh. Pero siya mismo hindi tinutukan, pinosas lang sa kinuha. Tapos pumayat siya ng gusto, emotional stress, pero ano na siya ngayong araw, i-release ka ng hospital. So, okay na siya. Pinapakain daw ho ba sila nung habang sila'y bihag? Pinapakain, pero limitado. Iba yung pagkain nun, di ba? Yung Pilipino kasi hinahanap-hanap yung pagkain ng Pilipino. So, kung pwede siya kumain ng mga masarap yung pagkain ng mga Middle East, di ba? Yung mga shawarma, ganyan. Pero hindi naman sa Pilipino na araw-araw yun lang kinakain. Hindi po, nung pong habang bihag po sila, pinapakain daw ba sila ng kanilang mga bantay? Ang alam namin pinapakain, pero siyempre, pati mga tigagasa, kulang ng pagkain, no? Kaya gano'n. Pero may mapapansin kayo, yung mga Israeli na umuwi, parang hindi pumayat. Pero yung mga Thailander at Pilipino, pumayat ang gusto. Kasi sa pagkain, walang kanin, no? Iba yung pagkain. Puro pita siguro, ano? Malamang. Pita bread. Okay. Yusek, meron pa hubang may impormasyon na meron pang Pilipino na bihag pa rin hanggang ngayon?
Okay, hindi kompirmado kaya hinihingi natin sa ating mga kaibigan galing Qatar na tumulit dito. Kasi may isa pang nawawala na hindi pa identified tulad ng hindi pa matagpuan tulad ng banggit ni Pangulong Marcos, no? Si Nora Limba Padilla. Israeli dual citizen na siya, no? Filipino-Israel. Citizen. Lahat naman kamangaya doon. Hindi natin matagpuan eh. Kaya dalawa lang ang posibilidad. Isa pa siya sabihan doon or namatay siya nung original attack noong October 7. Kasi marami pang bangkay na hindi na-identify. Nasa Israel yung kanyang family's DNA, pero wala pa raw confirmation, buti naman, na isa sa mga namatay, no? So, we're doing what we can to locate her, at saka pag makonfirma ng Hamas, syempre, hindi naman natin diretso kinakausap ang Hamas, no? Pero pag makonfirma na nasa kanila siya, no? Na hawak nila siya, gagawin namin lahat para mapalaya. So, let's pray for her, ha? Pray for her. Opo. Yusek, kami po nagpapasalamat muli na merong Yusek Ed De Vega. Eduardo De Vega. Opo, thank you so much po. Opo, Thank you, salamat sir. po sa inyo. Opo, Bakit ako matutulog ko, ha? Opo, sige. Opo, Magandang umaga. Saka holiday po ngayon, matulog po yung mahaba-haba. Tama. Okay. Thank you. Thank you. Salamat po. Yusek Eduardo De Vega, Department of Foreign Affairs. ACS Balita. Magbabalik pa rin ang ACS Balita. 6:46 ang ating oras. Balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning. Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day Friday! Yuhuu! At pag laundry day, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit at malupit na dumit mancha, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, All you need is pride. All you need is pride. ACS. ACS Balita! Inikutan ng dalawang fighter jets ng China ang aircraft ng Pilipinas na kalahok sa Philippine-Australia Joint Patrol sa West Philippine Sea. Ayon kay Philippine Army spokesperson Colonel Cerces Trinidad, nakumpirma nila ang report na dalawang fighter jets ng China ang nakatutok sa A-28B Super Toscano sa Hubo Reef sa West Philippine Sea. Kasama ng aircraft ng Pilipinas ang Toowoomba Frigate at 8 a maritime surveillance aircraft ng Australia. Isinusulong ng COMELEC na mapalitan na ang kasalukuyang voters list sa pamamagitan ng general re-registration. Layo nito na maisaayos ang database ng mga botante sa bansa upang matugunan ang double at multiple registrations, gayon din ang iba pang posibleng election issues. ACS Balita! Nagatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita! Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Today is a holiday, Bonifacio Day, bagamat November 27 pa lang. Pero teka muna, kumbachero. So yung mga Bonifacio Day rights, ngayon din gagawin? Hindi. Sa 30? Sa 30. Ayun. Kaya nga, Mabuti na lang at ganun. Actually, kumbachero, Yung visa lang ng walang pasok o ng holiday, Yun nga yung- ngayon lang ay nilipat ngayon. Pero yung mga aktibidad, mga seremonya, doon pa rin. lalo na dyan sa monumento sa Caloocan. Yes, saka ayun. yun sa Bonifacio Shrine. Yung dito sa Lagos Nilad. Meron daw seremonya dyan sa Lagos Nilad. Mamaya, ampangan nyo ho ang report ng ating Tito Boy. Dito boy. Pala, si Tatay Bonifacio Aporo,
Hindi ba Bonifacio Day Aporo yan? Oh, sa 30 nga birthday niya. Pero ano ba, Tatay Bonnie? Tatay ano ba? Bonnie. Ngayon na ba ang celebration handaan. natin? Parang birthday ni G-Boy. Ang birthday niya ay 29 pero kahapon ang handaan. Aba, pwede naman yun Si Gabriel Rofel Baha. G-Boy, happy birthday ha. At si Juan Cambachero, si Daddy Andres Eduardo. Daddy Andres. Happy birthday. Happy Advance. birthday. At saka si Mayor Andy Lacson ng Concepcion. Happy birthday din. Yun. Lahat ng Andres. Lahat ng Andres Disaya, pwede na rin. Bachero ng Bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Ka-Jerry. 2x2. 7:01 ang ating oras. Holiday! Yuhuu! Enjoy ba kayo sa holiday, long weekend? At gusto nyo ba yung holiday economics? Meron kasing mga pumupuna kumbatsero eh. Pero ako, para sa akin, okay yan. Ako, okay lang sa akin kumbatsero. At total, ang pinamimili naman tayo para maging long weekend, Monday ba o Friday? Ayan. Ako kumbatsero, mas gusto ko yung Monday. Monday na ang holiday. Kung ililipat man, Monday. Kasi yung Friday hindi feeling parang holiday ka na nun eh. Every day is a Friday. Pero yung Monday kumbatsero, yung kagagaling mo ng, di ba, yung Sunday may mga church activities pa kayo dyan. Oo nga. At least may extend yung araw mo eh. Hanggang Lunes eh. Totoo yan. Kaya nga tinanong ko sa iyo kanina kung yung mga Bonifacio Day rights ba ngayon din gagawin. Kasi hindi ko alam eh. Baka ka kung ngayon din. Mas importante dun sa mismong araw. Yung mga activities. Yung mga activities, yung mga seremonyas. At habang ang mga estudyante naman na nasa eskwela, samantalahin din yung araw na yon. Halimbawa ito, Bonifacio Day, para magkaroon din ng discussion tungkol kay Bonifacio. Matatawa ka kumbatsero yung ibang mga pumupuna dito sa holiday economics, halimbawa birthday ni Andres Bonifacio. Tanungin mo, ikaw ba, ano ginagawa mo pagka Bonifacio Day? Nakabakasyon. Anong ibig mo sabihin? Para bagang pagka Bonifacio Day ba, ikaw ay nagpupunta sa liwasang Bonifacio at tinataas mo bang sumasali ka ba sa mga Hindi. Para yung iba, pasensya na sa iba. Masyadong pretentious yung iba eh. Para bagang ipokrito eh. Ako para sa akin naman, gawin yung kung yung holiday, yung visa ng holiday ay na-move ngayon, Monday, pero yung activities gawin pa rin doon sa araw na yon. Pero may pasok na sa eskwela. At sa eskwela, maglaan ng mga oras para i-discuss, talakayin at alalahanin ang buhay ng ating mga bayani tulad ngayon ni Andres Bonifacio. Yes. Yun, ayos. Nabanggit mo ang liwasang Bonifacio, 'di ba? Konting usad lang. Konting usad lang. Lagos nilad na. Ayan, ando ng ating RH29, Boy Gonzales. Coming boy! Jerry Anthony, sa wakas, matapos ang halos 7 buwan, bubuksan na sa daloy ng sakyan ng Lagos Nilad Underpass matapos mailalim sa rehabilitasyon. Ayon sa anunsyo ng Manila Public Information Office, bukas ng alas 8 na umaga, bubuksan na sa motorista ang Lagos Nilad Underpass na isinara noong Mayo 2, 2023. 4 na buwan sana ang target para matapos ang pagkukupuni, pero na-delay dahil sa ayon kay Mayor Hanny Lacuna, hindi pa tapos ang DPWS para sa tapusin ang rehabilitasyon ng catch basin chamber ng Lagos Nilad. Nauna lang sinabi ni Lacuna na sa kanilang parte sa LGU sa ginagawang rehabilitasyon ng Lagos Nilad ay natapos na nila. Kabilang sa mga pinupuni ng pasilidad ang drainage at mismong semento ng underpass dahil sa mga reklamong lubak-lubak at madalas na may mga aksidente at nababaha tuwing maulan. 50 milyong piso ang ginastos ng Manila LGU sa rehabilitasyon, 25 milyon naman ang ginastos ng DPWH. Mula sa kauna-unahang sa Pilipinas, ito si Boy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.
Thank you, Tito Boy. Tito Boy. Oy, yung bang birthday ni Tito Boy yun lilipat. Ay, yun nga, ano. Tito Boy, anya ka pa ba? Tito Boy. Yes. Yung yung bang birthday birthday mo mo daw. hindi lilipat. Hindi, fiction. Fiction. Sige, sa Miyerkules na lang, ha? Abangan namin. Salamat Antabi- salamat sa Jerry Anthony, salamat. Yes, sir. Antayin na lang namin dito sa Miyerkules, ha? Oy, nga pala, ha, sa mga social media influencers at mga vloggers, inuulit natin, ha? May banta na ho ang BIR na kayo'y kakasuhan na. Nagpadala na pala sila, kumbatsero, ng liham, mga letter of authority. Ang BIR dito sa may nasa 250 mga social media influencers. Ito siguro yung mga tinitingnan nilang malalaki ang kinikita. Pero grabe yung kinuwento mo, kumbatsero, 100 to 250,000 per post. Per post. Malaki Sa Instagram pala, daw. Instagram post. Totoo Malaki kaya pala ito? Kung yan? May mga sa tansya mo, kumbatsero, mga gaano ba ang mga pinakamalaking pwedeng kitain sa ganyan? Sa Instagram? Subukan ko naman yan. Ano? Hindi sana, pati sa Facebook, ayan. Meron talagang TikTok, sa TikTok. Sa TikTok, kumbatsero, kung ako ay hindi nagkakamali, wala namang monetization sa TikTok eh. Kaya lang, kapag sikat ka sa TikTok, gagamitin ka ng mga merchants o yung mga advertiser sa mga content mo. Ayan. Doon kakikita. Babayaran ka nung ano para i-endorse yung produkto nila. Magagaling kumbatsero pag nakakita ka ng ibang mga content creator na puro patawa lang, tapos makikita mo hawak-hawak na yung produkto na ini-endorse. So magaling kumbatsero. Actually, tingin ko ay so hindi lang puro puwet yan, ha? Meron din. Gusto mo bang umumbok ang iyong puwet? Ayan. Pahiran lang ng yun. Pwede, Tai Chi liniment. ang anghang nun. Ang init nun, ano? Ang anghang nun. Nako, ayan. Ito ho yung mga vloggers, influencers na kumikita. Hindi pa kasama dito yung mga nag-o-online selling, kumbatsero. Iba pa yun. Iba pa yun. Katulad ng in-interview ni Alex Gonzaga, kumbatsero ewan ko ba kung ito ba ay nagmamalaki lang. Itong may isang in-interview siya no isang araw. Sabi ba naman ni Alex Gonzaga, totoo ba na 5 million peso 5 million peso a day ang kinikita mo? Hindi. Sabi Sobra niya, naman yan. Hindi anya. Yun yung mababa. Sabi niya, 13 million ang kinikita kong malaki a day. A day? A day. Sabi ko, talagang magugulantang kumbatsero talaga ang BIR pag narinig yung ganun. Meron pa ngang mga bata di ba yung nakasabay ko sa Hall of Fame, yung dalawang bata. Sinihana. Sinihana. Magagaling yung mga bata na yun. Ang gagaling sumayaw. Yun ay kutakot-takot ang mga followers. Ay, sinabi mo pa. Kumbatsero. Ayan pinadalhan na raw kayo ng Ito kumbatsero, ang pangalan Rosmartan. Rosmartan. Sabi, tinanong ni Tony Gonzaga, 5 million daw yung kita mo. Sabi yung nagtitinda ng may mga beauty products. Yan ba yan? Siguro, Rosmar? Siguro. Siya yun. Kilala ni Het. Sabi niya, sabi niya, totoo bang 5 million a day ang kita mo? Sabi, yun po yung medyo mahina ako. Medyo mahina. niya, Pero hindi yan dahil sa pagiging influencer lang. Dahil may mga products siyang ibinibenta. Minsan nang pumalo sa 13 million a day. A day? A day. At ang platform niya kumbatsero, social media. Kaya siya bumibenta ng ganito dahil sa social media. Ayan. Kaya tama lang. May pag-asa tayong umasenso Pinatambok mo na bepot mo. Mother, alam mo na. Eto pa. Eto na iklog ang usapan. May kinalaman sa iklog ang ibibida sa atin ni RH52, Edniel Parosa. Kami na Edniel! Ka Tuning at ka Jerry, basag mo, bayad mo.
Ganyan ang kataga ng paalala sa isang tindahan ng itlog sa Basag Mandaluyong mo. Public Market sa Kalentong. Basag mo, bayad mo. Bayad mo. Oo, kung bakit naman kasi ganyan, dito kasi dalawa yung opsyon ng mga mamimili. Baka naman kasi yung merong mga nagpupunta dyan, Edniel, na salat ng salat, hipo ng hipo. Yan. Hanggang sa mabasag. Meron kasi mga taong gano'n, kahilig-hilig na manalat. sumalat-salat ng itlog ng... Itlog ng may itlog. Hindi pa naman yan nabibili Itlog itlog. ng may itlog. Di ba? Dito kasi pwedeng per tray, pwede rin namang tingian o sila mismo yung pupulot na bibiling itlog sa palengke. Pero gaya nga sa marami pang pamilyahan, nakasegregate na ang presyo ng mga itlog. Depende sa size o timbang, dito yan sa Kalentong Public Market to sa Mandaluyong, sa posto ni Tatay Manding. Ibinibenta ang isang tray ng small na itlog, 225 pesos, katumbas ng 7 pesos at 50 centimos bawat peraso. 232 pesos naman ang isang tray ng medium o 775 per peraso. 240 ang large tray o 8 pesos kada peraso. Sa ibang pwesto, mas mahal na ng bahagya itong presyo ng mga itlog. Matatandaan iminungkahi ng grupong obras sa mga mamimili na dumepende sa timbang kapag bibili ng nagmamahal pang itlog. Pero lahat ng nadaanan natin dito sa Mandaluyong ay kalayaan naman ng mga customer na dumampot ng gusto nilang itlog depende sa size. Kakasusukatin kung tingi, kalahating tray o isahang tray. Pero ang bad news, so nagdaang 2 buwan, 3 beses na umanong nagmamahal at pinagkukunan ni Tatay Manding ng itlog, bagay na kinokontrol umano niya sa pamamagitan ng 1 beses lamang adjustment. Sila din naman ang ibang may-ari ng pwesto sa DZRH News. Mula nang sumampa sa 200 pesos ang per tray na kuha nilang itlog, hindi na ito bubaba at inaasahang nagtutuloy-tuloy pa habang papalapit ang Pasko. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Edniel. Thank you, RH Reporters. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Engineer Tony Nanggel. Ay, Achi, ahya, Mr. Jelom Tang, Chityam Chap Dihun, 7:12 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon. Makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Lunes, 27 ng Nobyembre 2023. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. OFW na pinalaya ng Hamas sa terror group planong bumalik sa bansa bago magpasko. 41% ng mga Pinoy hindi nagbago ang buhay sa nakalipas na 1 taon ayon sa SWS survey. Mga social media influencers na hindi pa rin nagbabayad ng buwis, kakasuhan na ng BIR. 2 driver na gumamit sa pangalan ni Senator Bong Revilla sa EDSA, mga estudyante ang sakay. Pay rules para sa Bonifacio Day inilabas ng DOLE. Mahiya Terminal 3 sa ilalim sa preventive electrical maintenance sa Miyerkules. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. detalye ng mga balita sa aming pagbabalik. Alas 7:14 ang ating oras. This time check is brought. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:18 ang ating oras. Sa detalye ng mga balita, plano ng Pinoy caregiver na kasama sa pinalaya ng grupong Hamas na umuwi na ng Pilipinas sa susunod na buwan.
Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega, babalik sa bansa si Jimmy Pacheco bago magpasko matapos ang inaayos ng mga dokumento. Pero panandalian lang anya ito dahil babalik pa rin si Pacheco sa Israel para magtrabaho. Ngayong araw nakatagdang i-release si Pacheco sa ospital na sumailalim sa pagsusuri matapos palayain ng grupong Hamas. Wala lahat ng papeles niya. Tira, sinulog, yung mga dokumento. At saka patay na yung amo niya. Wala, no? Siya, no? So, nagkahanap siya ng paraan. Tinutulungan natin, no? Tinutulungan ng bahada na magkaroon ng bagong amo, magkaroon ng bagong status. Tapos, babalik siya sa Pilipinas next month, bago mag-Christmas. Makasama niya pamilya na. Tapos, kung ayos na, babalik siya sa Israel. Si Yusek Ed De Vega ng DFA. Walang nagbago sa kalidad ng buhay ng maraming Pilipino sa nakalipas na isang taon. Ito ang lumabas sa survey ng social weather stations noong September 28 hanggang October 1 matapos na maitala ang 41% o 4 sa bawat 10 Pilipino na walang pinagbago ang buhay. Samantala, 3 sa bawat 10 Pinoy naman ang lumala ang pamumuhay o tinatawag daw na loser. Pagka tinawag kang loser. Ang pangit nun no? You're a loser. Oo. Tanging 28% lang ang nagsabi na gumanda ang kalidad ng kanilang buhay. Dapat you're a winner. Gainers or winners. Ayun. Ganun sana. Posibleng maharap sa kaso ang mga social media influencers na patuloy na nagmamatigas sa pagbabayad ng buwis. Yan. Ito, mga winners ito. Winners. Pero pag hindi nagbayad, losers din yan. Yan. Ayon kay BIR Assistant Commissioner Jetro Sabariaga, may mga vloggers at influencers pa silang minomonitor na kumikita ng malaki sa digital world ngunit hindi nagbabayad ng buwis. Sa pagtaya ng BIR, maaaring kumita raw po ng 100 hanggang 150,000 pesos ang isang influencer sa bawat Instagram post kung milyon na ang kanilang mga followers. Alas 7:20 ng umaga, nilinaw po ni MMDA Chairman Don Artes na hindi mga VIP ang sakay ng 2 driver na ginamit ang pangalan ni Senator Bong Revilla para makaiwas sa pag-aresto makaraan dumaan sa EDSA Bus Carousel 2 linggo na nakalilipas. Ayon kay Artes, sa mga driver ay mula sa Cavite at nagmamadali dahil malilate na sa klase ang mga sakay nilang estudyante. Kaya nagdesisyon na dumaan sa EDSA busway. Sinabi ni Artes na inamin ng 2 driver na gusto lang nilang makaiwas sa pag-aresto at multa, kaya naisip nilang gamitin ang pangalan ng Caviteñong si Senator Bong Revilla dahil galing sila sa Cavite. Matatandaan na dahil sa insidente, sinuspinde si MMDA Task Force Special Operations Chief Bong Nebriha matapos nitong i-anunsyo sa publiko na kabilang si Revilla sa mga nasita sa pagdaan sa exclusive bus lane. Kumusta so na anong kaya gagawin? Anong gagawin doon sa 2 driver na yon? Pinagmulta? Pinagmulta na. Hinagilap pa ba nila? Dahil kasi pinawalan din yan nung di ba? Nagpakita sila eh. Humarap sila sa, so pinagmulta na sila. Malamang. Bukod sa pagdaan sa yan nga palang bus carousel na yan, yung kalsada na yan. Kapag ba doon sa parting walang barrier pwede na. Yung guhit lang. Guhit lang. Parang dapat hindi sa anong dapat hindi? Hindi na bawal, pwede na. Hindi, busway pa rin siya. Busway pa rin, bawal. Halimbawa kung batsero sa flyover. Sa flyover wala namang barrier eh. Hindi ba? Wala namang barrier diyan, kaya nga kasi pag ilagay mo barrier, sisikip yung flyover. Yung underpass, walang barrier yan eh. Yung guhit lang. Totoo. Pero meron din parte na hindi overpass, hindi underpass, pero guhit lang. Kasi napadaan ako nung Sabado. Paano ba ganun? Southbound. Paano? Ganon? Pag ganon. Iniisip ko eh. Northbound, southbound. Hindi, kung pataas na gano'n. Galing ako sa may Estrella. Papuntang Buendia, Ayala. Walang guhit. Walang barrier. Ang traffic,
Natukso ka. Pamiyami, ang dami nang dumaan sa pumasok doon, nakatabi lang ako nung lane. Ibig ko nang sumunod. Pero hindi, sabi ko, busway pa rin yan. Ang daming dumaan. Pambira, ano? Sabi ko, pwede kaya talaga dito kapag walang barrier? Wala namang MMDA. Wala, dahil nung Sabado, makapunta na ako sa gawi-gawi ron, wala namang hinuhuli. At nauna ng malayo yung mga sumingit sa baka pwedeng tanong natin, pakitawag mo nga si Chairman. Si Chairman. Pakitawag si Chairman Don Artes. Kapag... Ha? May part lang na nanguhuli, may part na walang nanguhuli. Pero bawal pa rin lahat. Kasi EDSA busway yun yun nga, kaya nga siyempre, tulad ko at tulad ng ibang mga nasa traffic, tatakam-takam ka dun. Sasamaan loob namin, nagtsatsaga kami rito, tapos ayan, sunod-sunod, kumbatsero, ang dami. Ramdam na ramdam ko nga yung sama ng loob mo Sabado. Galit na galit ako Sabado hanggang ngayon. Samantala. Yeah. Ay, si Chairman, si Chairman So, yun ay ginamit lang na pangalan ni Senator Bong na lumikha na ng kontrobersya sa Bongbong. Senator Bong Revilla at Nuspinding Bong Libriha. Matindi naging Nuspinding Bong Libriha. Senator Bong tsaka Nuspinding Bong Libriha. Suspended pa ba hanggang ngayon? Ang sabi 2 weeks ngayon 2 weeks na. Magkakaalaman pag pinausap natin si Chairman Bong Artes. Naging Bong na rin. Lahat na lang Bong. Samantala. Tapos ka na ba? Ikaw na. 7:25 ang ating oras. Inilabas na ng DOLE ang pay rules para sa araw na ito, November 27, na siyang idineklarang holiday bilang paggunita sa Bonifacio Day. Ito ay makaraan ngang ilipat ngayong araw na ito, ang Bonifacio Day, na dapat ay 30 ng Nobyembre. At ito ay dahil sa itinatawag na holiday economics. Base sa Labor Advisory, pinaalalahanan ng DOLE ang mga empleyado na sundin ang pay rules para sa holiday. Ayon sa DOLE, ang mga empleyadong hindi papasok sa nasabing sa araw na ito ay makatatanggap pa rin ng 100% ng kanilang basic wage. Kasi regular na. So sino yung mga wala rito? Si Greg. Yari. Ayan. 100% lang bayad may niya. sweldo pa rin siya. Si Giselle, wala rin. May sweldo pa rin siya sa araw na ito. Kahit na may picture si Giselle. May picture pa si Giselle. Dagdag mo sweldo. Mother, may picture pa si Giselle, tapos may bayad pa siya ngayon. Kahit hindi pumasok. Ayan. Eto naman. Ang mga empleyado naman na hindi papasok sa araw na ito ay yun na nga yun Bayad niya. Makatatanggap naman ng 200% sa kanilang daily wage sa mga empleyado sa unang 8 oras yung papasok at karagdagang 30% hourly rate na overtime work. Ayon sa DOLE, babayaran ng kumpanya ang empleyado ng karagdagang 30% ng basic wage ng 200% at karagdagang 30% ng hourly rate ang overtime work. Yan. Mga employers, alam na gagawin. Alam na this. 7:27 ng umaga, makararanas ng 3 oras na power interruption sa NAIA Airport Terminal 3 sa Miyerkules. Sa anunsyo po ng Manila International Airport Authority, ang power interruption ay bunsod ng nakatakdang electrical maintenance activity sa paliparan. Magsisimula po ito ng alas 12:01 hanggang alas 3 ng madaling araw. Nilinaw po ng MIAA na gagana pa rin sa oras ng electrical maintenance ang kanilang check-in counters, immigration booth, security scanner, boarding bridges at conveyor belts. Susunod! Dito po! Veteranang aktres, hindi raw sinipot kagabi ang Edis Award. Bakit kaya? Yang showbiz balita na yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng Pangunahing balita. Alas 7:28. This time check is Nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:33. Kuha muna tayo ng report
ni Val Gonzales, follow up doon sa kernel. Ito, talagang kailangan nating tutukan ito. Yung kernel na nung una ay involved sa hit and run. Sumunod ay nanakot, nagpaputok sa isang bar habang lasing na lasing. Habang hinahanap yung manager nung bar na nakikipagtalo sa isang customer. Meron pong inamin sa amin ngayon si Mother kung ba't niya ginagawa yan. Pero mamaya yan. RH5, Val Gonzales, coming Val! Jerry at Anthony, pinuntahan namin ang bising-bising si Police Brigadier General Red Maranan. Dito mismo sa kanyang opisina ay pinuntahan na namin na Jerry Anthony. Dahil kagabi pala, Jerry Anthony, itong si Police Lieutenant Colonel Mark Julio Abong ay na-inquest na. Na-inquest na ito. Ay sana na sa inquest sa fiscal. At ito pala yung... Nasaan ngayon? Nakakulong pa rin dito sa SIDO. Ayun. Yung dating pinamumunuan dito sa QCPD. Dito mismo sa loob ng Kampo Karingal. Itong abogadong si Police Lieutenant Colonel Mark Julio Abong. May namalamin na natin mismo kay General Red Maranan na Jerry Anthony. Good morning, si Jerry Anthony. Yes, good morning, Captain Jing. Good morning, sir. Good morning. Pinag-uusapan nun namin kanina ni Kumbachero, tinan mo nga, dating happy ng QCPD SIDO, ngayon siya ang nakakulong sa QCPD SIDO. Yes, tama ka. Dati pong chief ng SIDO si Lieutenant Colonel Abong, at dahil nga doon sa kanyang hindi katanggap-tanggap na ginawa noong November 26, atin siyang hinuli, kinasuhan at ngayon ay nakadetain dito sa SIDO. Ano sir, ano po ang problema ni Colonel Abong? Ba't siya nagkakaganyan? Nasasayang naman yung kung ano yung naipundar niya sa karir niya. Abogado pa pala, General. Abogado pa pala. Yes, tama po. Isa pong abogado si Colonel Abong, at yun po ang tinatanong natin sa kanya, subalit nung atin po siyang kinakausap, ay mas pinili niya pong manahimik. Meron po bang pinanggalingan bago magpunta dun sa bar? Ang sinasabi po ay galing sila sa kanilang mga lugar at nagkita sila doon ng kanyang mga kasamahan. At base doon sa initial investigation ay nagkaroon ng pagtatalo doon sa sila mismo, yung kanya mismong mga kasamahan dahil nga sila ay mga nakasnom na. Pero may info ba kayo, General, na kung ano talaga ang problema? May pinagdadaanan ba yan? Si Colonel Abong? Wala naman siyang nabanggit, pero based on record, ito naman ay record na dito sa amin sa QCPD, may ilang siyang mga kasong kinakaharap. Siya ay naka-assign pa rito sa Quezon City Police. Yung pong pagdadala ng barel sa mga establishment, ano po ba talaga ang patakaran dyan? Lalo pa, gun ban ngayon. Lalo yan, gun ban pa. Bawal na bawal po yan na magdala ng issued or personally owned firearm sa loob po ng mga restaurant, lalo-lalo na sa mga bar. At sabi nyo nga, lalo-lalo na ngayon ang gun ban. Ano po ang gagawin nyo as a result nito pong pangyayari kay Colonel Abong? Lalo pat marami-rami po ang establishmento dito po sa Quezon City. Well, tuloy-tuloy naman po ang ating pagpapaalala sa ating mga miyembro ng kapulisan dito sa Quezon City Police District at patuloy din ang pakikipag-ugnayan ng bawat station commanders dun sa kanilang mga nasasakupan ng mga commercial establishment. At based din sa record namin, marami tayong natatanggap na report galing dun sa aming emergency hotline 122 na talagang itinatawag ng mga commercial owners, ng mga managers, pag may mga taong nakikita sila sa loob ng kanilang establishmento na kumakain o nagiinom ng libar. At yan ay nare-respondihan natin. So isa na itong particular case na ito na si Lieutenant Colonel Abong. Ito ay naitawag sa atin sa 122. Kaya na-respondihan ng ating pulis. Galing ng 122 na yun, Ito yung 122, yung 3 minutes nandun na? Oo. Yes, Captain Wing. Ito yung 3-minute response time natin. At pinisilit pa natin na mas mapababa pa natin sa 3 minutes yung ating response time. Pero ito po, actually kaya ko po tinatanong yung tungkol dun sa mga establishments. Wala ba talagang nakaset na SOP o protocol sa parte po ng mga establishments, especially may mga gwardiya naman yan, sa mga pumapasok dito na may mga baril?
Ang ating pong agreement dyan sa ating mga commercial establishment is in as much as possible, kung mayroong customer sila na makakaptapan or makikita na may dalang firearms, ay huwag na pong tatanggapin o huwag na papapasukin sa establishmento pag nadala yung baril. So, dalawa po ang option. Pwedeng ibalik doon sa kanilang sasakyan yung baril at saka pumasok doon sa establishmento. Pwede naman ang isang option ay iwanan doon sa security guard kung mayroong safe na paglalagyan yung security guard. Malaking bagay po yun kasi Importante kapag yan. nakainom na kumbatsero ang isang parokyano at may baril, iba ang Tumatapang. dating tumatapang. Tumatapang, minsan nagiging walang hiya, nawawala sa sarili. Pero General, balikan ko itong si Colonel Abong. Ano hong kaso ang mga i-final nyo na sa kanya? Una-una, na-request na siya kahapon, ganap na alas 6 ng gabi. Nakaila natin siya sa prosecutor's office ng kasong physical injury, slander by deed, disobedience upon agents of personal authority, at yung illegal possession of firearms in relation to gun ban. Ayan. Ngayon, yan yung mga bagong kaso niya. May binabanggit kayong dati pang mga kaso. Yes, tama. Ito dagdag na naman doon sa kanyang kinakaharap na mga kaso nung una pa man. Pero yung makakabalik pa bakit may nasa serbisyo pa yan kung at nakakapagdala pa ng baril, meron na palang mga pending cases, General? Well, yun ang una nating tinanong kahapon at base doon sa ating initial na pakikipag-ugnayan doon sa kanyang opisina sa legal service sa Camp Crame, sapagkat doon naman siya naka-assign at yun din ang kanyang mother unit. Ay ang sabi, yung kanyang mga kinakaharap na kaso, lalong-lalo na yung naidulog dito sa pleb ng Quezon City na kung saan siya idinistis, ay yun yung nakapila sa korte, nag-request siya ng certiorari o yung review doon sa desisyon ng pleb. Kaya pagka ganon, ay sinasabi ng kanilang opisyal doon sa legal service ay nare-restore muna sa full duty status until such time na ma-resolve yung case niya. So yun pa rin ang ating pinatitingnan at gusto natin makakuha ng official documents pertaining to that. So tuloy-tuloy ang ating pakikipag-ugnayan. Colonel, General, yan po yung nauna, no? Pero ito po, medyo malala po ito. May pinaila pong criminal case. I'm sure meron po kayo ipafile na corresponding administrative case. Ito po bang admin case ninyo ay maaaring magresulta naman ng dismissal from the service? Yes, tama po kayo, Captain Ying. Gugulong ang administrative case against si Colonel Abong at yan ay pangungunahan ng kanyang unit, yung legal service sa Camp Crame. At nakipag-ugnayan na din sila. Alam ko, nakipag-ugnayan na sila sa Internal Affairs Service. At dahil nga itong kasong ito ay mabigat, tama ka, maaaring ang maging kaparusahan dito ay dismissal from the service. Grave misconduct, sir, no? Yes, grave misconduct sa administrative case. Oo. Sa ngayon pa lang, General, nangyari na, may pangakaso siya, nagawa niya ulit yan, siguro habang pending lahat ng kutakot-takot niya ng kaso na yan, wag muna siyang makabalik sa serbisyo, General. Habang pending. Yun naman ang ating patutunguhan ng ating mga administrative case at saka yung ating mga criminal case. Last na lang, sir. Yung palang Quezon City Police ay nag-file ng kaso laban sa isang guro diyan sa Quezon City na nag-repost, naalala nyo yung kay VP Sara, yung sa Commonwealth Avenue. Ang kanya palang abogado, itong teacher na ito ay si Attorney Chel Jokno, and then they are making a big media coverage tungkol po dito. Ang tanong po namin, okay, yung teacher ay kung talagang dapat siyang kasuhan, finailan naman ng kaso ng QCPD. Yung po bang uploader, yung mismong original uploader, specifically, yung po mismong kumuha ng video na nagsasalita po dun sa video, ay natunto ninyo at bakit hindi po siya yung kinasuhan? Well, tama ka. Yun talaga, Katunying, ang unang-unang gusto naming ma-identify at makilala. Subalit base doon sa aming mga pag-iimbestiga, hindi na namin nakita yung actual na pangyayari doon sa Commonwealth sapagkat walang CCTV na nakatutok doon sa lugar. At pero nevertheless, tuloy-tuloy pa rin naman yung investigation dyan, hindi naman tumitigil. At pagdating naman doon sa
sa teacher na sinasabi mo. Opo. Eh, ito mismo kasing si Sergeant Paltaliano ang naging complainant niya. Dahil base sa kanya, dahil doon sa pagkakapakalat ng video na yon, ay naapektuhan yung kanyang anak psychologically. Nahirapang pumasok sa paaralan at nahirapan lumabas ng bahay at pati siya mismo at ang kanyang pamilya ay naapektuhan. Kaya nag-decide siya at saka yung kanyang pamilya na na-file ng kaso yung nasabing teacher. So, naintindihan natin yun. Yung bata, malamang binabash yung bata dun no? Ilang taon? So 13 years old yata yung anak, General, no? Yes, tama po kayo. Opo. May epekto sa pamilya, sa bata. As of today, hinahanap nyo pa rin yung pong nag-upload nito, yung original uploader, yung kumuha ng video, yung nagsasasalita doon sa video. Yes, tama po. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa naman yung investigation ng ating anti-cybercrime group at maging yung ating SIDO. Hindi pa naman natin isinasarado yung kaso. At tayo naniniwala, in due time, makikilala natin. And you are filing a case against him or her, opo? Yes. We will file appropriate charges against him or her kung ano man ang identity. Thank you, General. Salamat. Salamat po. Maraming salamat. Yes, maraming salamat po, Captain Jing and Jerry, sa pagkakataon. Uy, maraming salamat. Mula rito sa Campo Carigal, Val Gonzales. Back to you, Jerry Tatore. Thank you, Val. Ayun. 7:44 ang ating oras. Magbabalik pa rin ang mga pangunahing balita. Na ibenta ng per kilo ang iklog sa halip na kada piraso. Ang panukala ay mula kay AGA Party List Representative Nicanor Briones, chairman din ng Pork Producers Federation and the Egg Council of the Philippines. Sinabi ni Briones na kadalasang pinagsasamantalahan ng mga retailers ang laki o size ng itlog para ibenta ng mas mataas sa merkado. May ganun pala, no? Ayon kay Briones, walang magawa ang mga consumers dahil ang mga retailers ang nagdidikta kung ang itlog ay nasa kategorya ng small, medium, large, extra large o jumbo. Sasabihin extra large pero medium lang pala. O kaya naman medium, small lang pala. Kaya nga, pag sinabing small, iput lang pala. Ang gagawin, presyong large, pero sa actual, medium. Tama. Pwede baka mas magandang ang ganirela lang. Gayunman, naniniwala si Briones na mapipigilan ang naturang pagsasamantala kung ang iklog ay ibebenta na nga ng per kilo sa halip na kada piraso. Itinanggi ng Meralco ang seryosong akusasyon na siningil ng kumpanya ng sobra. Magkano daw? 200 billion, kumbachero. Ang kanilang customer simula noong 2012. Tinawag ni Meralco Vice President at Regulatory Management Head Jose Ronald Valles na walang batayan ang tinutukoy na paratang ni Santa Rosa City Representative Dan Fernandez. Binigyan din ni Valles na hindi maaaring dayain o gulangan ng Meralco ang mga customer dahil ang power rate ay masusing nire-review ng ERC bago ito aprobahan at singilin. Itinakda sa December 5 ang pagsalang ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel sa Bicameral Conference o Bicameral Commission on Appointments. Ayon kay Surigao del Sur Representative Johnny Pimentel, inaasahang itatanong ng makapangyarihang panel sa kalihim ang issue ng pagpapalakas ng food production sa bansa. Umaasa ang iba pang miyembro ng CA na ilalahad ni Laurel ang long-term solutions sa mga seryosong problema na kinakaharap sa sektor ng agrikultura. Sports balita na pala. Bilis naman. Pangunahing balita sa showbiz. Magandang dilag. Puso ko yung Mr. Jalong Tang, magandang morning. Ganon din kay Johnny Santos. Si Johnny Santos nakagagaling lang din sa Japan. Oo. Saan ka tumira doon? Kuya Johnny. Doon daw siya tumira sa Bellustar, Tokyo.
Bago ito, kumbatsero, pinuntahan ko. Belustar. Doon ito sa, tawag doon sa tower na yon na pinakabago. Nito lang Hotel April. ba yan? Hotel? Yung Belustar ay hotel doon sa pinakabagong building diyan sa Tokyo. Mataas ba yan? Mataas. Na nito lang April binuksan yung tower na yon. Kabukicho Tower. Parang doon tumira itong si Johnny. Parang kanya yung kaben dati yung kabukiran. Sa kabukiran. Sa kabukiran. Kabuchiko Tower. Belustar. Napakaganda naman. Yung mahal dyan. Alam mo naman, di ba sa Japan, ang liliit ng kwarto ng mga hotel, ang mahal na kumpara sa lalo na dito. Akala ko parang lalo na si Johnny. Lalo na si Johnny na pinuntahan ito. Pinuntahan lang naman daw niya. Sinilip lang daw niya. 50 mil Ay, grabe. Isang gabi. Yun pa yung pinakamura. Pinakamura yun? Oo. Pero laging fully booked. Oo, laging fully booked. Merong mura-mura. Dalawa lang yung hotel doon sa bagong sa Kabuchiko Tower. Yung The Grove, yung isa, The Grove. Kaya pagka nagpupunta ako sa Japan, kumbatsero, dahil yan ang sagot sa kahirapan Japan, sagot sa kahirapan. Naghahanap ako ng Airbnb, lalo na kung maramihan. Magtatagal at marami kayo. Yan. Yun. Magandang dilag. Eto na. Si Chris Nulod na lagi ding nakatutok tsaka si Ateng Gina Yang and Kurt Yang. At ano ba nangyari sa Marina? Nag-resign na daw yung hepe ng Marina. Oh, bakit? Sa wakas. Buti naman. Buti naman. Ito pong si Marina Administrator Fabia ay nag-resign na. Ayon po sa report ng Senior Deputy Executive Secretary kumbatsero sa Malacanang. Nag-resign na po si Attorney Fabia. Siguro hindi na niya matiis na yung mga seaman nagte-training sa eskwelahan sa sarili niya eskwelahan. Tapos siya ang chairman ng siya ang administrator ng Marina. Kaya ngayon po ay naghahanap. Mabuti naman. Kaya nga hindi na niya natiis yun. Buti na lang at kahit so naghahanap po ng kapalit ni Attorney Fabia diyan sa Marina. At ang tila ang gusto ng Malacanang ay insider o yung homegrown talent ng Marina. Who rose from the ranks. Ayun, mas mainam. Para kabisado na yan. Yun. Ito na ang ating showbiz. Sino daw pa itong actress na hindi sinipot ang Eddies Award? Atid sa atin ni showbiz legend Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Yes! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning sa dalawang pogi. Ayan, si Papa Bol Hagapol, ka Jerry at ka Tunying. Well, kagabi nga ay nandiyan tayo sa ating Aliw Theater na kung saan ginawa nga ang ika-6 na taon ng Eddies Award. Ayan. Na dapat sana ay nakaharating si Ate B. Pero sa totoo lang, si Ate B. Si Vilma Santos. Kaya lang ay hindi nakarating si Ate B dahil, eto ang dahilan. Kahapon kasi, ay sobrang, nung isang araw na pala, ay sobrang napagod si Ate B sa kanyang fans day. Imagine naman, halos 5 oras na nakipagkwentuhan, banding si Ate B sa kanya mga fans. Ayun. Ilang taon na ba si Ate B ngayon? 70 na siguro. May edar na rin pero at least hinaharap pa rin niya ang kanyang mga fans. Hinaharap na rin niya. Kaya kagabi hindi nga siya nakarating na dapat ay magpe-present siya. Presenter siya ng isang award. Ayan. Well, sa totoo lang, marami ang nalungkot, lalo na mga Bilmanians dahil siyempre inaantay-antay siya, nandoon ng mga Bilmanians, pero hindi nga siya dumating. Pero ang nakakalungkot nito kagabi, ka Jerry at ka Tunying, iilan lang ang mga artistang naroon. Ganon? Oo, medyo madalang ang artista sa Eddies Award kagabi.
Ang nadudoon lang talaga mga malalaking artista, yung host, si Piolo Pascual at itong si Piolo Pascual at si Isa Calzado. Oo, yun lang ang... Ano ba yung Eddie's Award? Kay Kuya Eddie ba yan? Oh, hindi. Ano ba yan? Napakasakit naman yung sinabi mo na yan. Kuya Eddie? Napakasakit. Napakasakit. Well, hindi. Ito'y kapisanan o grupo po ito ng mga editors ng entertainment editor ng showbiz. Kaya pala editors. Oo, yun ang tunay na dahilan. Well, ang nanalo nga kagabi, tuwang-tuwa nga, nakasalubungan natin itong si Mon Confiado. Yan, magaling na aktor yan. Magaling na aktor yan, si Mon Confiado. Mabubusit ka talaga pag kontrabida yan. Nikki Valdez, nanalo din sa Best Supporting Actress. Ayan. At ang nanalo din sino pa ba yung isa nakasalubong natin? Ayan, si Eigenman. Maraming Eigenman. Si Andy Eigenman? Si Andy. Hindi, yung kapatid ni yung kapatid ni Andy Eigenman? Ayos na yan. Ayos na yun. Basta, ang importante dito, kulang ang artista ng nagsipagdating sa Eddie's Award. Malungkot. Malungkot, pero natuloy ang show. Yan ang ating DZRH Showbiz Artist News. Ito po ang inyong RH47. Morley Alinyo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Babu! Thank you, Morley! Naghatid sa ating mga pangunahing balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Hi! Pabago-bago ang panahon natin. Ulan, iinit, uulan. Baka meron ng mga kailangang i-change sa inyong mga bahay. Tulad ng bubong na baka marupok na. Buti na lang may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa. Mag-Cherylum, pre-painted ka na. Ay, Kuya Elmer ngo, sorry ha. Sorry Kuya na. Elmer. Ay, ako rin. Hindi lang nakapunta. Oo. Basta... Pwede mo naman ipadala na lang, Kuya Elmer. Yung mga bubong na maaasahan, pwedeng ipadala. Hindi naman nag-expire yan. Ayan. At magandang umaga pala kay RD Ronald Tan. Ay, RD! Baka gusto mong panregalong tsokolate, RD Ronald Tan. Tawagan mo lang si Dr. Helen Tan sa Tangerine Chocolate. Yun. Oy, nandito na ang all-new Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid, ang pinakabagong hybrid vehicle na makakasama mo sa pang-araw-araw with your family or barkada. Ang mic ko. Fuel efficient at 6.6 sa features, naswak sa katulad mong naghahanap ng sasakyang pangmalakasan ng dating, safe at panalo sa advanced functionality. Meron po itong 1.5 liter turbocharged engine at 48 volt hybrid system na nagpapababa ng fuel consumption. Oh, di ba? Suwabe sa kalsada, tipid sa gasolina. Secured ka dito. Meron din itong 6 na airbags, full LED lights at double row daytime running lights. Tulong para sa mas ligtas na pagbibiyahe. Kaya naman kung gusto mo nang masubukan ang all-new Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid, bumisita lang sa pinakamalapit na Cherry Auto dealership o kaya naman ay i-check out ang kanilang website www.cherryauto.ph. Ahoy! Holiday! Andito na si Lakay Deo at nagpatan. Oh, grabe ha. May mukhang maraming ganyan. Yung nagpapaitim, ano? Yung mga mapuputi, nagpapaitim. Yung mga may itim, nagpapaputi. Ay, nako, lahat na. Kung pwede nga, uminom ng gluta araw-araw eh. Oo. Si Lakay ho ay nagpatan dahil naglaro ng golf. Nag-tee off, yung kinukwento mo kanina. Tee off, ceremonial tee off. Kinakabahan nga ako dun. May nakukumbida ba naman sa akin na sa ceremonial tee off. Sabi ko, ano gagawin ko naman niya? Papaluin. Paano kung hindi ko nga tamaan niya? Kahiya-hiya pa yun. Napanood nyo ba yung video nila Babalo at Redford White? Habang pinapalo ni Edu Manzano yung bola sa golf. Sa driving range, ano? Sa driving range. Hindi tinatamaan.
Sabi naman ni Edo, nasa akin ang huling halakhak. Siya pala yung boss. Bye! Happy weekend! Damdaming bayan! Susunod na! Jackie gon' be, oh.